Mga kaklover, nais mo bang mabilis lumago ang daloy ng swerte sa iyong tahanan? May mga bagay na dapat nating alamin na magbabago sa ating buhay at baka hindi mo alam na malas na lugar pala iyang pinagtataguan mo ng iyong pera, kaya baka iyan ang dahilan ng hindi matapos-tapos na problema sa iyong buhay. O kaya naman, kahit anong sipag mong paghahanap buhay ay hindi ka makakaipon-ipon dahil sa mga negatibong bagay na iyong ginagawa sa iyong bahay. Tara na't alamin natin ang mahalagang bagay na ito. Sa Feng Shui, ang pera ay sumisimbolo ng enerhiya ng kasaganaan, yaman at kaswertihan. May ilang mahalagang konsepto na may kaugnayan sa pera sa Feng Shui. Pagpapadaloy ng enerhiya o Qi. Ang pera ay dapat dumadaloy ng maayos tulad ng Qi sa isang tahanan o negosyo. Ang pag-imbak ng pera sa malinis at maayos na lugar ay sumisimbolo ng tamang daloy ng kasaganaan. Baka may ginagawa po kayo na hindi nyo alam na malas pala kasi mahalaga po ang lagayan ng ating pera sa loob ng bahay. Sa Feng Shui, mahalaga ang tamang paglalagay ng pera upang makaakit ng kasaganaan at swerte. Narito ang ilang mga lugar sa bahay kung saan dapat natin ilagay ang ating mga pera o alkansya. Number 1, sa well corner o sa southeast. Ayon sa Feng Shui Bagua Map, ang southeast corner ng bahay o isang silid ay tinatawag na wealth area. Maglagay ng alkansya o kahon ng pera o kahit anong simbolo ng kayamanan dito tulad ng Chinese coins o isang maliit na puno ng pera. Or isa sa pinakaswerte nating halaman ay ang money tree. Number 2, main door area or inside the house. Ilagay ang isang maliit na kahon ng pera o isang mangkok ng barya malapit sa main door sa loob ng bahay upang mahikayat ang positibong enerhiya sa pera. Ilagay po sa itaas ng aparador o lamesa. Huwag ilagay ang pera sa sahig o sa mababang lugar dahil maaring sumisimbolo ito ng pagbagsak ng yaman. Mas mabuting ilagay ito sa isang mataas na estante o aparador upang ipakita ang pag-angat ng kayamanan. Sa loob ng wealth bowl o Chinese money bowl o pwede rin naman mangkok, basta po yung mangkok natin ay yung babasagin. Huwag po tayong maglalagay sa mangkok na plastic po. Maganda lang ng isang mangkok na may lamang barya, papel na pera or crystals, citrine o pyrite at Chinese coins na may pulang tali. Ilagay ito sa southeast area ng bahay o sa iyong opisina upang palakasin ang enerhiya ng pera. Ayon sa Feng Shui, ang southeast corner ng bahay o isang silid ay tinatawag na wealth corner at ito ang pinakamainam na lugar para maglagay ng mga bagay na sumisimbolo ng kasaganaan tulad ng pera, alkansya, Chinese coins o wealth bowl. Gayun din ang malapit sa pinto. Sa loob ng bahay ay isang magandang lugar upang maglagay ng pera o isang mangkok na may mga barya upang hikayatin ang daloy ng kayamanan papasok sa bahay. Kung ang southeast corner ng iyong bahay ay malapit sa main door, lalo itong swertihin. Siguraduhin lamang na malinis at maaliwalas ang lugar upang dumaloy ng maayos ang positive energy. Maglagay ng pulang sobre na may perang papel o isang wealth bowl na may Chinese coins. Iwasan ang maglalagay ng pera sa sahig o maruruming lugar upang hindi mawala ang swerte. Batay sa Bagua Map, isang energy blueprint ng isang bahay o espasyo. Narito ang mga dahilan kung bakit ito ang pinakamainam na lugar para sa pera. Ang southeast ay elemento ng kahoy or wood element. Sa Feng Shui, ang southeast ay konektado sa elementong kahoy or wood na sumisimbolo ng paglago, kasaganaan at pag-unlad ng yaman. Ang pera ay parang isang puno. Kung aalagaan, ito ay lalago. Ang pagtutok sa southeast area ay parang pagpapalakas sa ugat ng iyong kayamanan. Pinapagana ng tubig ang kahoy or water nourishes wood.
Sa Feng Shui, ang tubig ay nagpapalakas ng kahoy. Kaya't magandang maglagay ng mga elemento ng tubig sa southeast tulad ng aquarium, fountain o imahe ng tubig upang dumaloy ang kayamanan. Nakakakuha ng enerhiya ng pera. Ang tamang pag-aalaga ng southeast corner ay tumutulong sa pag-akit ng positibong enerhiya na nagpapalago ng kayamanan. Maaari kang maglagay ng wealth symbols tulad ng money tree, Chinese coins or citrine crystals o isang wealth bowl para palakasin ang swerte. Yung ganito pong bowl ay okay na po. Ang mahalaga ay yung babasagin. Kapares po nitong sa akin. Dahil sinusuportahan ng direksyon ng araw. Ang southeast ay tinatamaan ng mainit na sinag ng araw sa umaga na sumisimbolo ng bagong simula at patuloy na paglago katulad ng inaasam sa financial prosperity. Ito po mga ka-clover ang tips sa pagpapalakas ng wealth corner. Maglagay ng angkalsya, cash box o isang mangkok ng pera sa southeast. Ang gagawin talaga nyo kung hindi po babasagin na mangkok ay pwede rin po yung metal or stainless. Magdagdag na rin kayo ng halaman tulad ng money tree at lucky bamboo o kaya jade plant upang i-boost ang wood energy. Gumamit ng kulay berde, ginto o lela sa dekorasyon upang mapalakas ang abundance energy. Kung kayo po ay kagamit ng piggy bank, huwag rin po plastic ha. Dahil ang plastic ay itinuturing na malas sa Feng Shui o hindi epektibo ang mga plastic na pampaswerte dahil sa ilang mahalagang dahilan. Ang plastic ay isang sintetikong material na walang sariling enerhiya o chi. Hindi ito naglalabas ng positibong daloy ng enerhiya. Hindi tulad ng kahoy, metal o kristal na may likas na enerhiya mula sa kalikasan. Iwasan ang maruruming lugar o magulong bagay sa southeast area dahil maring makahadlang ito sa daloy ng yaman. Kasi po kung tayo ay maglalagay ng mga pampaswerte sa ating southeast area, pero parang isiniksik mo lang doon sa lugar na iyon na makalat pala, ang daming kalat, maraming alikabok o dumi, ay wala rin pong mangyayari sa ating ginagawa. Dahil ang tamang pag-aalaga ng iyong southeast wealth corner ay makakatulong sa pagdaloy ng swerte at kasaganaan sa iyong buhay. Para sa epektibong gawain na tayo suswertehin, kailangan po ng ritual. Sa Feng Shui, ang pagpili ng maswerteng petsa para sa paglalagay ng isang mangkok na puno ng barya sa southeast corner ng iyong tahanan ay maaaring makatulong sa pag-akit ng kasaganaan. Narito ang ilang gabay upang matukoy ang angkop na petsa. Kasi po, gaya ng sinabi ko, kung lagay lang naman tayo ng lagay ng mga pampaswerte sa isang lugar na maswerte o sa southeast area, na walang ritual ay wala rin pong mangyayari. Ngayon po, gamitin ang Chinese almanac or tongshu. Ang tongshu ay isang tradisyonal na Chinese almanac na naglalaman ng mga maswerteng at di maswerteng araw para sa iba't ibang aktibidad. Maaari mong konsultahin ito upang hanapin ang mga araw na itinuturing na maswerte para sa pag-akit ng yaman o pagsisimula ng bagong proyekto. Pumili rin ng araw na may elementong tubig o kahoy. Sa teorya ng 5 elements ng Feng Shui, ang tubig ay nagpapalakas sa kahoy na siyang elemento ng southeast direction na nauugnay sa kayamanan. Sa makatuwid, ang mga araw na may malakas na enerhiya o ng tubig o kahoy ay itinuturing na angkop para sa paglalagay ng mangkok ng barya. Iwasan ang mga itinuturing na malas na araw sa Feng Shui, tulad ng mga araw ng lunar eclipse, solar eclipse o mga araw na may negatibong enerhiya ayon sa Chinese calendar. Isaalang-alang ang iyong personal na kaarawan at Chinese zodiac sign. Ang ilang araw ay maaring mas angkop para sa iyo batay sa iyong personal na astrological chart. Maaring kumonsulta sa isang Feng Shui expert upang matukoy ang pinakaangkop na petsa para sa iyo. Sa pangkalahatang maswerteng araw,
Kung hindi ka makakahanap ng tiyak na petsa, ang pagsisimula ng bagong buwan o kaya new moon o full moon ay karaniwang itinuturing na maswerte sa maraming kultura. Kabilang ang Feng Shui. Ang mga araw na ito ay sumisimbolo ng bagong simula at pag-akit ng positibong enerhiya. Kung nais niyong simulan ang ritual na ito, ang pitsa ng full moon ay sa April 13, 2025 at ang new moon naman ay sa April 28, 2025. Mahalagang tandaan na ang full moon sa Abril ay tinatawag ding pink moon na ipinangalan sa wild ground phlox, isang uri ng bulaklak na karaniwang namumulaklak tuwing tagsibol sa Hilagang Amerika. Mga ka-clover, proven and tested ko rin po ito. Dahil dati po, alam niyo po kung saan ko po nilalagay yung aking pera or aking pitaka. Mahilig po akong maglagay sa tabi ng aking higaan. At yan pala ay malas din po na gawain yan. Ngayon, nung nalaman ko itong mga paraan na ito ng tips ng Feng Shui, sinunod ko po at inilagay ko po sa aming drawer malapit po sa aming pintuan. Sabi ko po sa inyo mga ka-clover, ang dami pong bagay sa loob ng ating bahay na maaari nating baguhin kung tayo'y hirap sa pag-unlad. Kasi dahil may mga bagay tayong sagabal sa ating pag-unlad. Kung kayo lang naman po ay naniniwala sa Feng Shui, kasabihan at pamahiin. Kung wala po kayong espasyo sa inyong southeast, ngayon okay lang naman po maglagay ng mga pampaswerteng bagay sa north kung walang espasyo sa southeast. Bagamat ang southeast ay traditional na wealth corner, ang ating north naman ay isa ring magandang direksyon dahil ito ay may kaugnayan sa career, growth at financial stability ayon sa Feng Shui. Bakit okay lang sa north? Elemento ng tubig or water element. Ang north ay may kaugnayan sa elemento ng tubig na sumisimbolo ng daloy ng pera at oportunidad, career at business prosperity. Kung nais mong palakasin ang iyong trabaho, negosyo o career-related income, ang north ay isang magandang alternatibo sa southeast. Sumusuporta sa long-term wealth. Ang north ay nakakatulong sa matatag na daloy ng pera kaysa sa mabilis pero pabugso-bugsong kayamanan. Ngayon po, may paraan po para sa pagpapalakas ng north corner para sa yaman. Gamitin natin ang kulay blue o black. Maaari kang maglagay ng blue o black decor sa isang wealth setup upang palakasin ang tubig ng enerhiya. Maglagay ng fountain o aquarium dahil ang tubig na umaagos ay sumisimbolo ng patuloy na pagdating ng pera. Chinese coins o wealth bowl. Maglagay ng mangkok ng barya o Chinese coins na may pulang tali upang makaakit ng swerte. Lucky bamboo o crystals. Ang mga ito ay nagpapalakas ng enerhiya ng kasaganaan. Ito pong tips ko sa inyo mga ka-clover, iwasang gawin sa north area nyo. Huwag maglagay ng maraming elements. Dahil ang kahoy ay sumisipsip ng tubig. Maaring bawasan nito ang yaman na dumadaloy sa iyong buhay. Iwasan ang kalat. Ang clutter sa north ay maaaring humarang sa iyong financial progress. Kung wala kang espasyo sa southeast, siguraduhin lang na ang north area mo ay maayos, malinis at may simbolo ng kayamanan upang epektibong makaakit ng kasaganaan. Paalala mga ka-clover, ang Feng Shui ay isang malalim na sining at agham na isinasaalang-alang ang maraming aspeto ng enerhiya at kapaligiran. Habang ang pagsunod sa mga gabay na ito ay makakatulong. Ang pinakamahalaga ay ang iyong personal na intensyon at paniniwala sa paglalagay ng mangkok ng barya. Ang positibong pag-iisip at malinaw na layunin ay mahalaga sa pag-akit ng kasaganaan sa iyong buhay.